Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. So let us demonstrate and show that we will come together as one, harnessing the resources, human capital, trained expertise, volunteers who have the capacity. Magtungo sa ating balitaan ay tatalakayin muna natin ang isang napakahalagang usapin sa sektor ng edukasyon, ang kalagayan ng mental health services sa ating mga paaralan. Sa kabila ng pagsasabatas nitong tinatawag na Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act o Republic Act number 12080, nananatiling hindi pa rin pala naipatutupad ang pagkuha ng mga school counselor associates dahil sa sinasabing pagkaantala po sa pag-aproba ng kanilang qualification standards. At upang ating mahimay-himay ang naturang usapin ay makakasama na po natin ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, walang iba kundi si Congressman Roman Romulo. Congressman Romulo, welcome po muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, magandang araw Ma'am Steph at sa lahat ng nanonood, nakikinig po. Good afternoon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa aming munting programa. So, Congressman Romulo, halos 2 taon na nga po mula nang maisabatas ito nga pong RA number 12080. Bakit po sa tingin po ng inyong komite ay nananatiling mabagal pa rin po ang implementasyon na ito tulad ng aking nabanggit kanina, particular po sa pagkuha nitong School Counselor Associates? Sa totoo, Steph, tinanong rin po namin yan sa committee meeting kasi nasayangan kami, nakagawa na tayo ng batas na sa GAA para sa taon na ito ay naglaan po ang Congress pati ang Presidente ng mga 10,000 items. Pero since merong mga new items, may mga new position, ang ginawa ng DepEd ay dinaan po syempre para approval ng Civil Service Commission. Ang sabi sa amin, noong November 2025, ay sinabit na po nila sa Civil Service Commission. Pero ang sabi naman sa atin ngayon ng Civil Service Commission, nasa deliberation portion sila sa civil service. Kaya kung merong delay na nangyayari, ay dito po sa deliberations ng Civil Service Commission. Sayang po yung batas, sayang po yung items na ginawang available para 10,000 po yun, 10,000 items para matulungan po yung ating mga mag-aaral, ating teaching and non-teaching personnel. Pero hinihikayat nga natin during the meeting ang representante ng Civil Service Commission na kung maaari ay ma-deliberate na nila para malaman natin kung ano pa ang kailangan bago para maibigay na ng DBM yung items. Congressman Romulo, given yung nangyaring school shooting po sa Tacloban City, gaano po kalaki yung epekto nitong ang delay sa pagkuha po ng mga school counselor associates sa kasalukuyang sitwasyon ng kalusugang pangkaisipan, yung suporta po para doon sa ating mga eskwelahan? Actually, Ma'am Steph, mahirap talagang, again, yung may direct causality o correlation, yung pagkuha, lalo na sa Tacloban incident. Pero ang tingin ko, moving forward, makakatulong po ito kasi kung, of course, hindi pa Ma'am Steph tapos yung investigation, at least wala pang final report. Pero sa lumalabas na mga reports naman, unofficial man yun, ay na-attribute yan. Sabi nung iba, baka nabully raw. Sabi nung iba, ay na-impluwensyahan raw nung nihilistic ideas po
Either of the two po, ibig sabihin, merong mental wellness challenge. Yun po yung dapat makakatulong ng ating mga guidance counselors, ang ating psychologist, at ang ating mga school guidance associates. Diyan po sila makakatulong. Kaya moving forward na lang po, sinasabi nga natin, nung last committee meeting, sana soon enough ay either ma-approve na ng Civil Service Commission yung qualification standards o sabihan na nila po ang DepEd kung ano pa yung gusto nilang information para ma-forward na sa DBM at maka-release na ng items at ang DepEd ay makasimula na po na makapag-hire ng mga eksperto sa mental wellness challenges. At kanina nabanggit na nga po itong 10,000 na SCAs supposedly na kumbaga napaglaanan na po sila ng funds for this year. Ano po kaya no sa inyong pananaw ang magiging implikasyon kung hindi pa rin magagamit agad po no itong pondo na ito? Well, sa totoo no, Ma'am Steph, sayang kasi alam natin hindi naman sayang dahil sa items, pero mas sayang dahil alam po natin, itong Tacloban incident is just isa lang po siya sa medyo lumalabas na maraming insidente ng school violence, ng bullying, na lahat po ay refleksyon na may mental wellness issue sa ating mga paaralan. Hindi pa nga po ito, sa totoo po, no? Hindi, lahat itong mga nare-report so far, puro estudyante. Pero under the law, dapat covered rin yung ating teaching and non-teaching personnel. So sayang po talaga yung pagkakataon na ma-address itong mental wellness challenges, makapagbigay ng mga eksperto sa ating mga paaralan para mabigyan ng tamang gabay. Kasi sa totoo, kailangan po talaga ng tamang gabay at ito nga po yung solusyon sa school-based na mga mental wellness challenges. And given all of that po, Congressman Romulo, sa pananaw po mula sa pananaw ng House Committee on Basic Education and Culture, gaano na po kasapat ang koordinasyon sa pagitan po ng DepEd, ng CSC at maging ng DBM upang maisulong na nga po ang implementasyon nitong RA 12080? Well, tungkol po dun sa qualification standards, nasabi naman po sa atin ng Department of Education, November 2025 pa po nila sinubmit. So more or less po, kung bibilangin nyo po, umaabot na 7-8 months na po. Kaya sa totoo, talagang kahit na lang po natin talaga ang Civil Service Commission, pasensya na po, na kung pwede ma-deliberate na nila kasi hinihintay lang naman po ng DepEd yan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Siguro ang DepEd ang isa sa pinaka naghihintay nito kasi alam nila na mayroong mga mental wellness challenges. Katulad po sa yung Tacloban incident, nakwento po sa atin nung huling committee meeting ng Department of Education. Sa totoo po, no, kahit yung teaching, yung complement ng eskwelahan, yung principal, sa totoo po, nagulat, medyo in the state of shock rin po. Talagang sa lahat ng ahensya ng gobyerno siguro naghihintay ng approval po ng QS ay ang Department of Education, kaya talagang sana ay ma-deliberate na nung CSC ito. At Congressman Romulo, sa gitna po ng mataas na, kasi meron pong mataas na student o teacher-student ratio at maging yung tinatawag po na classroom congestion, gaano po kaya kahirap maibigay itong masasabing sapat na psychosocial support sa mga mag-aaral at tulad ng nabanggit yung maging sa mga iba pang school personnel? Sa totoo, no, Ma'am Steph, ang Department of Education ay merong about 45 to 47,000 DepEd schools. Ganong karami po ang campuses ng ating Department of Education sa buong bansa. Ang mga eksperto po na registered guidance counselor, at least po mga 3 years ago, no, nung kinakraft po namin yung batas na ito, ang pagkaalam ko, a little more than 5,000 lang po sila. Ang ating psychologists, siguro at least 3 years ago po, mga 3,000 po yun o a little less than 3,000. So kahit na
pagsama po natin ay hindi lalampas ng 8,000 or 8,000, pero 47,000 po ang DepEd campuses natin. At lahat po yung 8,000 na yun, hindi naman po lahat yun papasok ng Department of Education. Mm. Kaya nakikita po natin talaga may challenge. At sa bawat campus po, depende rin po yan sa school size. Kasi kung napakarami ng mga estudyante, hindi naman pwedeng iisa lang yon. Kasi hindi matututukan ng isang guidance counselor dami ng estudyante, depende sa size. Kaya nga sa bagong batas na ito, nag-create nga tayo yung school counselor associates, di ba? Ito yung mga hindi guidance counselors, hindi sila psychologist, pero degree holders po sila at nagkaroon sila ng 18 units of behavioral science. Diyan po, 10,000 items ang bago dyan. Yan yung hinihintay natin. Pero kahit ma-hire po lahat yan, hindi pa rin naabot at depende kasi 47,000 DepEd campuses eh. Pero hindi naman hindi naman talaga ganun kadali rin mag-hire kasi yun nga po, yung ina-approvean nga ngayon ng Civil Service Commission ay yung quality standards. That is why it will also take some time. Kaya talagang mangyayari po dyan ay kung papansinin nyo, clustered po yan. May mangyayari po dyan na ang mafi-fill up siguro agad-agad ay yung ating mga school division offices. Yan po, mahigit kumulang 220 plus lang yan. So yan, pag na-fill up at least yun, sila na po yung magtutulungan para dun sa mga DepEd schools within their jurisdiction. Bukod po dun sa pag-hire po dito sa mga School Counselor Associates o SCAs, ano pa pong mga polisiya o programa ang dapat pong tutukan upang masigurong ligtas at suportado po yung ating mga mag-aaral? Katulad po nung huling committee meeting po, tinanong po natin sa Department of Education, moving forward kung ano yung mga plano nilang gawin. Ang sinasabi nila sa atin noon, right now, ang isang protocol na baka ma-issue na nila soon, ay yung protocol tungkol dun sa pag-inspect nung pagpasok at paglabas nung yung entry-exit nung mga paaralan natin para masigurado nila na lahat ng papasok ay masigurado lang nila na walang dala ng mga weapons. Ang sabi nila, gagamitin raw nila doon bag check o kaya yung metal detectors. Pero sila rin ang umamin, medyo mahirap po yung pagmalaki yung paaralan. Pero sinabi rin po natin sa kanila, hindi naman sapat na yun lang. So sabi natin, nag-suggest tayo sa Department of Education na baka mamaya meron silang bagong maisip na protocol o proseso para naman doon sa mga, di ba may mga naudlot na mga, according to them, ay baka nagkaroon ng school violence, pero dahil naabisuhan sila, ay naimbestigahan ka agad yun. Yun ang sinasabi ko, dapat meron din protocol na gano'n na para pag merong isang estudyante, magulang, o kahit yung teaching o non-teaching personnel, meron silang mapansin doon sa mga social media or mga pages po doon na merong kaiba na sinusulat o pinopost, ay dapat may protocol yun na paano nila kaagad-agad mapapaabot sa ating school authorities, at yung school authorities naman ay makahingi ng tulong sa law enforcement agencies natin at sa local government unit. Kasi maganda po rin yun na preventive po yun. Hindi ko po sinasabi Ma'am Steph, na dapat basahin nila lahat ng social media. Hindi po yun ang sinasabi natin. Kung meron makalaman, paano pwedeng makareport sa DepEd o sa school na meron silang nakitang social media post na kaiba na dapat tingnan kasi medyo alarming o may red flag na. Siguro ito na lamang po ang aking katanungan Congressman Romulo sa inyo bago po kayo pakawalan dito sa ating interview. Siguro ano po yung magiging mahalagang papel na lamang po ng publiko at ng iba pang stakeholders na maaring nakikinig po sa atin ngayon upang maging safe space po ang ating mga paaralan para sa pagkatuto at maging sa overall mental well-being ng ating mga estudyante.
Ay, salamat Ma'am Stefano kasi 'yan ang tamang tanong kasi ngayon po meron tayong mga nababalitaan ng mga estudyante, magulang, teaching ng teaching na kahit papaano no yung pakiramdam nila ay baka unsafe na pumasok ngayon, baka mamaya may mangyari pag hindi sila hindi sila komportable pa sa safety security ng kanilang campus. Kaya pinaka mabilis at dapat gawin agad-agad ay bawat stakeholder po, alam natin, the whole community must be involved. Dapat po una yung mga magulang. Makialam po sila sa kanilang mga anak. Tingnan po nila, alam ko Ma'am Stefa, marami rin talagang solo parents. Marami rin nanay at tatay pareho nagtatrabaho. Pero bilang magulang, responsibilidad po natin na makialam sa ating mga anak. Dapat alam natin kung ano yung ginagawa nila, binabasa nila, kung meron man silang computers o laptop o cellphone sa bahay, ano pa yung mga social media posts na tinitingnan nila doon o ano yung pinopost nila o kaya ano yung games na nilalaro nila. Dapat po, responsibilidad yan ng magulang. Alam ko, pagod na rin, busy rin po para sa hanap buhay. Pero ito po, we owe this to our children, our grandchildren. Responsibilidad po natin yan bilang mga magulang. Para naman sa ating school community mismo, yung principal, school heads, yung teachers na non-teaching, ang importante rin po dito talaga ay unang-una ay tingnan natin yung ating mga estudyante, tingnan natin yung ating mga kasama sa work. Kung meron po sa kanila nakikita natin na nahihirapan, may konting nagsa-struggle emotionally or medyo tumatahimik, masyadong tahimik, siguro panahon na humingi ka agad ng tulong sa Department of Health, sa DepEd, sa principal niya, para yung napansin nila yon maobserbahan rin ng iba, dahil kung kinakailangan ng tulong or intervention, dapat agad-agad mangyari po yan. Sa mga iba-ibang magulang, kapitbahay, importante po pag meron kayo nakita rin po na hindi naman, sa paligid nyo lang po, na parang red flag na po, parang sa tingin niyo hindi pangkaraniwan 'yan na behavior, dapat po ay humingi na po kayo kaagad ng tulong sa LGU o kaya sa eskwelahan ninyo para lahat makapag-obserba at makita kung merong kinakailangan ng intervention. And with that po, maraming salamat po Congressman Romulo for joining us again dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Thank you, Steph. Have a good day. Maraming salamat po. At ating nakasama ang kinatawan ng Lone District of Pasig City na siya rin pong chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Walang iba kundi si Congressman Roman Romulo. Sa pagbabalik naman ng Ang Pilipinas Ngayon ay ating pag-uusapan. Mukhang nandyan na ba ang ating guest? Na isa pa, ayun, mukhang ipagpapatuloy na lang natin muna, pero bago yon, magsalang muna tayo siguro ng ilang mga balita dahil may kinalaman din ito sa napag-usapan natin kani-kanina lamang. Sa mahalagang balita, isang regional rapid response network ng mga eksperto sa mental health at child protection ang planong itatag kasunod ng naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa lungsod na ito. Layunin nitong mas mapabilis ang pagtugon ng mga paaralan sa mga insidente ng karahasan, trauma at matinding stress sa mga mag-aaral. Ito ang inihayag mismo ni Leyte Representative Ferdinand Martin G. Romualdez matapos ang kanyang pakipagpulong nitong Lunes sa mga opisyal ng Commission on Higher and Technical Education, Department of Education, Department of Health at Department of Social Welfare and Development sa Tacloban City. Bukod sa pagbuo ng Rapid Response Network, inilatag din ni Representative Romualdez ang iba pang prioridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan kabilang ang preventive education para sa mga estudyante, magulang at guro at mental wellness. So let us demonstrate and show that we will come together as one, harnessing the resources, human capital, trained expertise, volunteers who have the capacity, the ability, and the experience. Magsama-sama na tayo. Let us put up the structures that are already actually in place. It is just a matter of manning these structures, these organizations,
doing it in a cohesive manner, refining it along the way para ma-address natin yung problema agad-agad. Yan ang naging pahayag ni Leyte Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, dadako na tayo sa ating pangalawang panayam sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon dahil sa gitna po ng tumitinding hamon sa kabuhayan ng ating mga manggagawang Pilipino ay inanunsyo po ng ating Department of Labor and Employment ang makasaysayan na 85 pesos na dagdag sahod sa Kalakhang, Maynila. Ang pinakamalaking aumento sa kasaysayan ng naturang rehiyon. Ngunit ang tanong, sapat na ba ito upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Dahil alam naman natin tumataas talaga ang ating cost of living din. Ayon sa BIEN Pilipinas, nananatiling malayo ang kasalukuyang sahod sa tunay na living wage na kailangan ng ating mga manggagawa. Kaya naman, tatalakayin natin ngayon ang epekto ng wage hike, ang paninindigan ng ating mga manggagawa at ang patuloy na laban para sa makatarungang sahod kasama ang ating panauhin mula sa BIEN Pilipinas, walang iba kundi ang kanilang Secretary General na si Ginoong Renzo Bahala. Sir Renzo, welcome pong muli sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, magandang tanghali po, Ms. Steph, at sa lahat ng nakikinig ng ating programa ngayong araw. Maraming salamat po, Sir Renzo. Sa muli niyo pong pagsama dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito na nga po ang una nating katanungan para sa inyo. Sa pananaw nga po ng BIEN Pilipinas, bakit niyo po nasabing hindi pa po sapat itong 85 pesos na ito na dagdag sahod dito sa NCR kahit na ito na nga po historically speaking ang pinakamalaki na naging aumento sa kasaysayan? Ayan. Ino-open pa rin natin, wini-welcome pa rin natin yung 85 pesos as first step. At alam natin marami pang step para maabot yung panawagan. Dahil ang panawagan natin ay nakabubuhay na sahod, which is 1,200 daily living wage. Yung ibinigay nila na 85 pesos, which is para ma-reach yung around 700 pesos daily living wage dito sa NCR, malayong-malayo pa rin siya dun sa 1,200 dahil ayun yung kahilingan, ayun yung demands ng mga manggagawa. At malayong-malayo pa dahil ang inilalaban natin ay magkaroon ng national minimum wage. Pantay na sahod sa bawat probinsya, bawat rehiyon sa buong Pilipinas. At malayong-malayo pa, hindi pa sapat yung 85 pesos. Tulad po nung sabi nyo, nung pagkaka-open ng ating programa, ay totoo na tumataas yung presyo ng mga bilihin, may gera man o wala, dahil patuloy yung inflation. At mas lalong bumababa yung purchasing power natin, yung kung ano na lang yung mabibili ng ating mga sahod. So, with that, alam ng bawat Pilipino na yung katotohanan ay yung sahod ngayon at yung bariyang ibinigay na pagtaas ng sahod ay hindi pa rin talaga sapat para mapunan yung pang-araw-araw nating mga pangangailangan, down to pagkain, mga bills na ating binabayaran, at sa marami pang aspeto ng ating mga buhay. Para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig na maaaring medyo nakaka-relate po sa usaping ito o kahit hindi man sila makarelate, ay paano po ba naapektuhan ng kasalukuyang antas ng pagsasahod o ng sahod ang pang-araw-araw po na pamumuhay ng isang manggagawang Pilipino, lalo na sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin tulad ng inyo pong nabanggit kanina? Ayun,
sa sistema kasi ng pasahod at ng sistema ng world of work dito sa Pilipinas, isang kahit isang tukha tayo. Ah, yung mga manggagawa sa atin ay karamihan sa binabayaran ng per day at sa kontrata nila nakalagay pa na no work no pay. So ibig sabihin yung pang-araw-araw na sahod ay talagang mahalaga para sa bawat manggagawa dahil ayun yung tumutugon dun sa pang-araw-araw na pangangailangan mula sa pagkain, mula sa babayarang mga bills, mula sa mga pagbibigay ng baon sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, sa aming mga pinapaaral na mga estudyante. Kaya yung pagtaas talaga ng arawang sahod ay ano talaga, makabuluhan para sa amin, sa aming mga manggagawa. Ah, Bukod pa dun, maraming nagtataka din kung bakit ang BPO ay sumasali sa mga ganitong mga panawagan o kung bakit merong panawagan ang BN Pilipinas para sa 1,200 daily living wage. Mm. Ang katotohanan po sa BPO o yung kalakhan percentage ng BPO companies dito ay call center work talaga. At sa mga call center agents natin dyan, tayo'y binabayaran per hour, um, lumalabas na lang talaga sa ating mga payslip na tayo ay binabayaran daily. Um, so, yung ating mga sahod na ino-offer nila mula early 2000s at hanggang ngayon ay kadikit na doon sa minimum wage dito sa NCR. Sa NCR pa lang. At mas bumababa pa sa mga rehiyon, sa iba't ibang mga probinsya. At yung kadalasan pa nga, pag tinatanong pa yung mga baguhan, yung mga newbies natin tinatawag, yung ino-offer sa kanilang mga basic salary ay below minimum wage na. At ang Mm. pangkonsuelo na lang o panapal na lang dun sa para mapataas yung aming mga sahod ay yung mga allowances na hindi naman nakadikit sa aming mga kontrata talaga. Kaya yung panawagan ng BIEN, yung basic salary ang itaas. Ang basic salary yung itaas sa level na 36,000 entry level. Ngayon ang inaaral ng mga eksperto at sabi na rin ng mula sa kanilang pag-aaral ng Ibon Foundation na ang kailangan ay para mabuhay ang isang Pilipino na family of five ng disente. Disente pa lang, hindi pa ito yung too much o malaki yung hinihingi. 1,200 daily living wage na enough siya sa gastusin sa buong araw na yon. So kung daily living wage, yun yung kailangan araw-araw para mabuhay ng disente, kaya yung panawagan natin ay 36K entry level sa BPO. Mm. Gumawi naman po tayo ulit no dun sa 85 pesos no na wage hike kasi dalawang tranche pa po pala no yung implementasyon nito 60 pesos for July 2026 at 25 pesos naman for January 2027 na ito. Sa tingin niyo po ba ay tama lang po na nagkaroon ng dalawang tranche sa implementasyon na ito ng wage hike o mas lalo po nitong naantala ang benepisyo po ng ating mga manggagawa? Oo, inaantala pa rin talaga dahil dekada-dekada nang inilalaban ng kilusang manggagawa yung pagtaas ng sahod mula dun sa yung last na makabuluhang pagtaas ng sahod o wage increase across the board ay ah 80s pa. Hindi pa Mm. nga ako buhay nung mga panahon na yun. So sobrang tagal na ho nung last na wage increase across the board. Ngayon kung hahatiin pa into tranches, immediate nga ang ating kagustuhan eh. So kung i-delay pa into tranches, hindi nga sumasabay yung aming mga sahod dun sa pagtaas ng mga pagsirit ng presyo ng mga produkto at serbisyo, ay by the time na ibigay na yung last tranche sa 2027, paano naman po yung inflation rate sa panahon na yon? Kung may ginagawa ba ang gobyerno
para i-control din yung presyo ng mga bilihin. Natatandaan natin nung pumutok yung issue o yung dahil sa agresyong gera sa Middle East, kahit malayo tayo sa Middle East ay naapektuhan pa rin tayo dahil sa biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Lahat ng produkto at serbisyo ay nangangailangan nito. Kaya naapektuhan tayo doon. Kaya nga nag-adjust yung approach ng gobyerno. Meron pa nga nagsabi na matutong magtipid. Pero dekada-dekada, taon-taon naman na sinasabi. Mina-mindset na lang yung mga manggagawa sa paraan ng matutong magtipid, maghigpit ng sinturon. Hindi na po siya enough, hindi na po siya nararapat. Kaya ang kagustuhan talaga ng manggagawa, umaksyon ang gobyerno, umaksyon ang Department of Labor, umaksyon ang National Wages and Productivity Commission, lalo-lalo na sa Kongreso, na gawin ang kanilang trabaho dahil nasa mandato naman nila at nasa ating konstitusyon na ang manggagawa ay may karapatan para sa nakabubuhay at makabuluhang sahod. At plano po pala no ng Bien Pilipinas na maghain po ng apela para sa mas mataas po no na aumento. So ano po ang inaasahan na magiging tugon ng Regional Wage Board sa plano pong apela na ito? Hindi pa natin masabi kung ano magiging tugon nila ngayon, pero hoping tayo na pakinggan muli ng regional wage boards ang ating apela para dun sa inilabas na wage increase order. Nakita naman natin na kung tunay nga na sila'y nakikinig sa mga hinaing at demands ng mga manggagawang Pilipino, ganun din dapat ang gawin nila dun sa apela. Tayo'y ginagawa naman natin ang ating part bilang mga manggagawa, ang bawat mga union at ang bawat mga organisasyon ng mga manggagawa, ginagawa ang kanilang mga part sa pagdalo sa mga consultations nung ating i-file yung ating wage increase petition noong April 29, umattend tayo sa mga petitions na ipinatawag ng Regional Wage Board. Ating sinubmit ang ating mga posisyon, ating inexplain sa kanila yung appreciation, kahalagahan nung bakit kailangan itaas ang sahod ng mga manggagawa dito sa NCR. At higit pang lalong kailangan itaas yung sahod ng mga manggagawa sa iba't pang mga rehiyon. Bukod pa sa pag-aapila, marami ding dapat gawin yung mga manggagawa at lalong-lalo na yung mga BPO workers. Kaya sa Kongreso, inilalaban din natin yung mga pro-workers bills na patungkol sa wage increase o katulad ng National Minimum Wage Bill na 1,200 per day. At bukod doon, marami pang dapat gawin ang mga manggagawa para ma-achieve talaga yung tinatawag nating nakabubuhay na sahod. Siguro ito na lamang po, Sir Renzo, bago ko po kayo pakawalan dito sa ating interview. Ano na lamang po ang siguro mensahe ng Bien Pilipinas sa mga manggagawa na maaaring nagdadalawang isip pa po no, na makiisa sa mga panawagan na magkaroon na nga po ng makatarungang sahod. Ayun. Ang ating mensahe para sa mga fellow BPO workers natin dyan, hindi na enough yung tayo yung maghihigpit ng sentoron o tayo yung magtitipid, tayo yung mag-a-adjust doon sa events na katulad ng pagtaas ng inflation rate, pagsirit ng presyo ng mga bilihin, at alam naman natin sa katotohanan na hindi talaga enough yung ating mga sahod. At tayo yung nagkikarry ng burden araw-araw, ng bigat ng dinaranas natin pang araw-araw. Kaya, nararapat lang talaga, justifiable yung ating paglaban para sa nakabubuhay na sahod. Paano ho natin siya magagawa? Magagawa ho natin to, mga fellow BPO workers natin, sa pagsama sa paglaban ng
1,200 daily living wage. Paano po natin ito magagawa? Maaari po kayong sumali sa BIEN bilang boses ng mga BPO workers natin. Marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong mag-demand sa gobyerno, katulad ng ginawa nating wage petition at gagawin nating apela sa Regional Wage Board. Pwede tayong mga lampag ng ating mga mambabatas na isabatas na o ipasa na yung National Minimum Wage Bill na 1,200 per day. At higit sa lahat, ma-achieve natin yung pagtaas ng sahod natin kung tayo po ay nag-uunyon. Sa ngayon, mahirap pa, lalo na sa maraming atake kaliwa at kanan mula sa efforts natin ng pag-uunyon. Pero hindi naman po natatapos yung ating paglaban sa pagbibigay pa lang nila ng 85 pesos wage increase na order na ito. Evident to. Ito yung resulta ng ating paglaban. Hindi po ito ibinigay ng gobyerno ng kusa. Hindi rin ito ibibigay ng ating mga employers ng kusa. Ito po ay ating ipinaglalaban. Kaya ano mang mangyari ay napakahalaga ng ating paglaban bilang mga manggagawa. Kaya iniimbitahan po namin kayong sumali sa BIEN at sumama sa paglaban sa ating mga panawagan para sa sahod, trabaho at karapatan. With that po, maraming salamat po Sir Renzo sa pagsama niyo po dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat din pong muli at kasama na po natin o nakasama natin dito sa edisyon ng ating programa ngayong araw ang Secretary General ng BPO Industry Employees Network o BIEN Pilipinas, walang iba kundi si Ginoong Renzo Bahala. Tayo dadako na muli sa ating balitaan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng 79th founding anniversary ng Hukbong Panghimpapawid. Chief Executive nanawagan sa mga sundalo na manatiling tapat sa konstitusyon at depensahan ang democratic institution. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 79th founding anniversary ng Philippine Air Force. Dito ay kinilala ng Commander-in-Chief ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa gitna natin ng mga hamong patuloy na dumarating. Bahagi ng mensahe ng Pangulo ay ang paghikayat nito sa hanay ng mga taga-Philippine Air Force na panitilihin ang pinakamataas na antas ng profesionalismo, disiplina at integridad. Pero higit sa lahat, sinabi ng Pangulo na ang kailangan ay matiyak ng bawat sundalo na manatiling tapat sa kanilang constitutional duties at maprotektahan ang mga tao. Bukod dito ay dapat din niyang masigurong madedepensa ang democratic institutions na nagbabantay para sa ating kalayaan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, nakatakdang magsagawa ng isang makasaysayang pagbisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada mula Hulyo 1 hanggang 4 kasunod ng opisyal na imbitasyon mula kay Canadian Prime Minister Mark Carney upang mas palakasin pa ang strategic ties ng Pilipinas at Canada. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Philippine Ambassador to Canada Jose Victor V. Chan Gonzaga, binigyang din ito na marami ang nakalatag na pangunahing paksa na aasahang tatalakayin sa pagharap ng dalawang pinuno. Kabilang dito ang pagtugon sa pandaigdigang krisis sa enerhiya hanggang sa mga usapin ukol sa seguridad at kapayapaan sa South China Sea.
marami po kayong nabanggit na napakalagang bagay. All of that will be in the agenda of the discussions ni President Marcos at saka ni Prime Minister Carney. I think I will emphasize na ang isa talaga sa pinaka-importanteng item on the agenda is kung paano natin palawakin, na nabanggit mo yan sa introductory comments mo, kung paano natin mapalawakin ang economic relationship, economic partnership between the Philippines and Canada. So kung from issues of food security to energy security to the clean transition, mga renewables, napakalakas din po ang experience ng Canada when it comes to safe civil nuclear technology. So lahat po yan ay nasa agenda ng ating Pangulo at saka ni Prime Minister Carney, together na rin sa mga businessmen who will be meeting with the President on Friday naman. Now, on the security and defense cooperation side, I think alam natin na linagdaan natin yung Visiting Forces Agreement with Canada. Napakalaki nung contingent ng Canada in the recent Balikatan exercises. So I think this visit will also be an opportunity to recommit ourselves to rules-based international order, particularly in ensuring there is freedom of navigation and there is stability in the Indo-Pacific and particularly in the South China Sea region. Tatandaan na kilala ang Canada sa mataas na antas ng kaalaman at expertise sa nuclear energy. Inihayag naman ng ambahador na napakahalaga ng tulong at pakipagtulungan ng Canada sa larangang ito, partikular para sa buong Timog Silangang Asya. Napakahalaga po, Kuya Ray, sa tingin ko, yung magiging usapan ni Pangulong Marcos at saka ni Prime Minister Carney dyan sa issue of energy cooperation, saka energy security. Nakita po natin dito sa recent Middle East crisis natin with the Strait of Hormuz being a problem na medyo yung mga traditional, relatively reliable sources natin, supply chain for energy, medyo may vulnerabilities na hindi natin na-anticipate. Kaya I think ang magiging usapan dito kung paano matutulungan ng Canada, which is an energy superpower, ang Pilipinas in terms of energy security. So siguro alam po ninyo na currently ang Canada is also undertaking a massive infrastructure program in making sure that they are able to export their energy supply to the rest of the world, particularly to Southeast Asia. Kasi sa tagal ng panahon, ang main market talaga nila is kung hindi man yung Europa, yung Estados Unidos. So I think they are establishing mga pipelines at saka mga logistics infrastructure to bring their energy, particularly yung dito sa eastern side ng bansang ito, sa Ontario for example, to be able to bring it to the western side, to British Columbia for example, para ma-export to Southeast Asia and to including the Philippines. So Bukod sa sektor ng enerhiya, binigyan din ni Ambassador Chan Gonzaga ang kahalagahan ng mga diskusyon patungkol sa critical minerals, artificial intelligence o AI at ang industriya ng business process outsourcing o BPO. Ang mga paksang ito ay may mahalagang epekto at pakinabang hindi lamang para sa Pilipinas kundi maging sa mga katuwang nitong bansa tulad ng Canada. So yung mga paksa po na binanggit ninyo are going to be the subject of the discussions dun sa business program ng Pangulo. So magkakaroon tayo ng dalawang roundtables. Ang unang roundtable will discuss yung mga questions and issues of energy, critical minerals, mining. We're hoping that Secretary Cuna will sign together with his counterpart some sort of joint declaration of intent to cooperate in many of these important areas. Dun naman sa second roundtable sa hapon ng Biyernes will be focused on IT BPM. Alam natin na marami ng Canadian companies are already present in the Philippines when it comes to call centers, to shared services centers, such as yung mga kumpanyang Sun Life and Manulife. Pero I think those discussions are going to be very important to further increase the investments of Canadian companies in these areas. Now, dun sa critical minerals, napakahalaga po yun kasi parehas po ang Pilipinas at saka Canada na very rich in those critical minerals.
minerals. Ang challenge nitong nakaraang ilang taon is we have been so dependent on one or two countries for processing and for refining. Canada has started to really invest in processing and refining. Alam po natin na yan din ang long-term objective ng Pilipinas. So napakalaki ang area for or opportunity for cooperation dito, because hopefully we can make the Philippines and Canada natural, reliable supply chain partners when it comes to critical minerals. Kasi parehas po tayong very rich in those mineral assets, and pwede tayong magtulungan para makapag-process and refine and to establish a supply chain that is safe and reliable for us and for our partners. Asahang maghahatid ng mga bagong kasunduan at pamumuhunan ang 4 na araw na pagbisita ng Pangulo na magpapasigla sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, nilalayo naman ng National Food Authority o NFA na gawing moderno ang mga pasilidad ng kanilang laboratorio sa iba't ibang rehiyon sa bansa upang mapalakas ang Product Quality Evaluation System o PQuest nito na makatutulong para sa mga magsasaka. Ayon kay Dr. Mario G. Andrada na Department Manager for Corporate Planning and Management ng NFA, mayroon ng kabuang pondo na 184.2 million pesos para sa proyekto at ang 124.4 million pesos nito ay mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA, habang ang 59.8 million pesos ay mula sa gobyerno ng Pilipinas. Sinabi ni Dr. Andrada sa panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service na makatutulong ang modernisasyon ng kanilang mga pasilidad sa mga magsasaka dahil mas matitiyak na aniya nito ang kanilang pagsusuri sa kalidad ng mga palay na ibinebenta ng naaayon sa local at international standards. Dagdag pa ng opisyal, sa pamagitan nito masisiguro ng mga magsasaka na hindi sila inaagrabyado ng mga mamimili dahil makikita nila na aktual na sinuri ang kanilang produkto gamit ang makabagong kagamitan. Amin pong palalakasin ang aming mga laboratorio sa buong Pilipinas, pero sa ngayon po dahil limitado lamang po yung aming hinihinging grant sa Government of Japan, sabi nga nyo po is mga around 124 million po yung balak na ibigay ng gobyerno, at sa amin po yung mga around 60 million. So ano po yan, masusing pinag-aaralan pa po, pero malaki na po yung aming chance siguro na maisakatuparan namin yung aming hangarin. Makakatulong po siya indirectly sa mga farmers dahil po mas tiyak po yung aming pagsusuri sa kalidad ayon sa pamantayan, lokal na pamantayan at pandaigdigang pamantayan or local or international standards, pag amin pong sinuri ang kanilang mga palay. So hindi na sila magrereklamo na hindi po kagaya, di ba sa traders ay kinakagat lang, walang masusing samantalang sa gobyerno po ay talagang dumadaan po sa science-based na pagsusuri. Si Dr. Mario G. Andrada, Department Manager for Corporate Planning and Management ng National Food Authority o NFA. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagbaba sa critical level ng tubig sa Angat Dam di dapat ikaalarma sa ngayon. Ayon yan mismo sa Pag-asa. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Quincy Kahilig. Nagpapatuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam batay sa obserbasyon ng Pag-asa. Ayon sa datos ng ahensya, nakapagtala ito ng 159.90 meters ngayong Miyerkules, July 1. Mas bababa ito ng 5 sentimetro kumpara kahapon at nasa below critical low level na.
Ang Angat Dam ang pangunahing pinagbumulan ng tubig ng Metro Manila at mahigit kumulang 90% ng water supply para sa mga kabahayan at establishmento ay galing dito. Ito rin ang nagsusupply ng irigasyon sa mahigit 20,000 na ektarya ng sakahan sa Bulacan at Pampanga at nagbibigay ng karagdagang 200 megawatts ng kuryente sa Luzon Grid. Pero ayon sa Pag-asa, hindi pa dapat ikabahala ang kasalukuyang antas ng tubig sa dam. Inaasahan kasi ng ahensya na makakabawi ang water level ng Angat sa mga susunod na buwan dahil sa mga inaasahang pag-ulan. Narito ang paliwanag ni Pag-asa Assistant Weather Services Chief Annalisa Solis. Ngayon po, wag po muna tayong mag-alala kasi makaka-recover pa po yung Angat. Kasi historically, ang recovery po ng Angat is during July, August, September, at lalo na po during amihan. Nagre-recover pa rin po ang Angat kapag October, kapag amihan season. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, tayo didiretso na sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Food Security Sentro ng pulong ng Municipal Nutrition Committee sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Narito ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan. Kinabiskeg na lokal na gobyerno na Bayambang Jadluyag Pangasinan so kampanya sumpad malnutrisyon tan pangitulak na food security lega na second quarter meeting na Municipal Nutrition Committee sa Municipal Nutrition Action Office. So ang iorganisa na sayan meeting ya inatindian na saray miyembro na Municipal Nutrition Committee kaiba i-representante na Department of Education, barangay nutrition workers tanan duruman lokal na opisina na gobyerno. Sa manunan tema na meeting at say pamabiskag na food security at intiron baloy, dyan pa na maglay na pamalaknab na kapag gardens at pitumplo tampituran barangay tan say pangilitnag na vertical o hydroponic gardens dyan bunag na sari barangay hall. Say gutman na sign inisyatiba at piyan na palaknab so pakagamor na sari pamilya na ligtas maguna pa tan masustansya na akan bilang kabiyangan na tuloy-tuloy pansasagpot na lokal na gobyerno penabawasan so kaso na malnutrisyon at komunidad. Natungtungmat at meeting iray ni paaksab ya programa na nanduruman miyembro na MNC ni paakar nutrition para ununan quarter na 2026. Untanmat at saray schedule ya programa tan aktibidad para untumbok iran bulan. Ni itermat iray update ni paakar at pangipaaksab na Operation Timbang Plus tan arumniran manunan programa silong na Municipal Nutrition Action Plan 2026. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Kayabyab mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc, pamahalaang panlalawigan ng Mountain Province. Patuloy ang paglalaan ng insentibo para sa mga centenarian. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawisbalyo. Agtultuloy ti panangipaay ti Provincial Government ti Mountain Province, babaan ti Provincial Social Welfare and Development Office when PSWDO it insentibo ken panang monitor kadagiti centenarian ditoy probinsya kas paset ti panang bigbig ken panang ipateg kadagiti umili ang nakadanon iti edad asa nga gasot. Sigon iti opisina talo nga centenarian tinaka-schedule ang makaawat iti cash incentive nga gatad iti 50,000 pesos. Dua kadakwada ti taga-Baoco ken maipaay daytoy nga insentibo iti bulan ti Hulyo. Kastamat nga may sa centenarian ijenatonin tinang awat iti insentibo na idikalman. Direkta maited kadagiti benepisyaryo tinasao nga cash incentive iti pagtaenganda tapno saanen ang masapul nga agbiyahe ken maliklikan ti anyaman apagad iti salunatda. Agtultuloy met ti binulan a panagbisita dagiti empleyado ti PSWDO kadagiti centenarian tapno masigurado ti agtultuloy a suporta ken panang monitor iti kasasaadda. Manipod dito'y DZRA Bontoc, siya ni Donna Kawisbalyo
Para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Cawisbalyo mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk, mga nanalong atleta sa 2026 national at international competitions, kinilala at pinarangalan ng Tabuk City LGU. Ang detalye na balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin. Agtultuloy ti panang suporta ken panang bigbig ti City LGU Tabuk kadagiti agtutubo nga atleta ang nagbaligi ti national ken international competition. Daytoy ti inpakamo ni City Mayor Darwin Estraniero kabayatan iti formal nga panakabigbig dagiti nagbaligi nga atleta iti daytoy nga tawen. Karaman ditoy da Laurent Briel Balog, Johnny Algin Celestino ken Nathaniel Delano Jr. kalpasan nga nakagunod da iti gold medal iti Kabibo Banhak UCI Mountain Bike International Competition daytoy nga Hunyo sa Jai, Surigao del Norte. Nabigbigmat da Dick Sacking Jr. ken Salco Osmundo Velic kas first placers, Wakan Tagure second placer ken Ralph Eman Liwaliw nga quarter finalist tinaangay nga first Muay Thai School World Championships daytoy matlaeng nga bulan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Karaman nga napadayawan iti wushu athlete, kickboxer kan mixed martial arts fighter nga ni Jean Claude Saclag gapo iti panangabak na iti ASEAN Mixed Martial Arts Championship sa Uzbekistan daytoy napalabas nga Mayo agdama nga tawen. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena, 25 motorized fishing boats mula sa Dole tinanggap ng mga mangingisda sa lalawigan ng Quezon. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Mara Grezula. Tumanggap ng kabuuang 25 na motorized fishing boats ang mga mangingisda sa lalawigan ng Quezon mula sa Dole, Quezon sa ilalim ng Dole Assisted Livelihood Project. Ayon sa pabatid ng tanggapan, 12 bangka ang tinanggap ng mga benepisyaryo sa bayan ng San Francisco, habang 3 bangka ang personal na ipinagkaloob sa mga benepisyaryo sa Atimonan. Tumanggap din ng tigi-isang motorized fishing boat ang 10 mangingisda sa Barangay Dalahican, Lucena City. Layunin ng pamamahagi ng motorized fishing boats na mapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryong mangingisda at mapataas ang kanilang kakayahang kumita. Ayon sa Dole, Quezon, ang programa ay kaugnay ng nakaraang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino tungkol sa mga sakripisyo at tulong ng mga mangingisda sa kanilang pamilya at komunidad. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Mara Grezula mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan, Satellite Office ng Bureau of Fire Protection sa SM City, Puerto Princesa, formal nang binuksan. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Lizel Pilapil. Formal din ng abrehan ng Satellite Office ang Bureau of Fire Protection o BFP sa SM City, Puerto Princesa nga ingatendera ng pera ka mga personalidad alin sa BFP ig iba pang ahensya iyang gobyerno. Ing sasarigan nga paagi sa ing abrehan nga opisina ay mamaimbong mas madali rin para sa mga tao sa syudad ang pagpapakinabang sa mga serbisyong ipapabot ang BFP sa mga aga-kaministeran idya. Labi rin daingid ang mga negosyo nga aga-kaministeran ni sertipiko alin sa nasambit nga opisina. Sigon kay SFO1 Paulo Lumanang, magiging sentro dia ang fire safety awareness para sa publiko, labi rin daingid sa mga aga-kairistar sa syudad. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Dia si Lizel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Lizel Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Samar nakibahagi sa National Executive Session para sa Climate at Disaster Resilience. Narito si Suzette Pretencio para sa balita mula sa Calbayog.
Nakigbahin ang probinsya sa Samar sa Bridging Leadership for Climate and Disaster Resilience Executive Session Part 2, kaupod ang iba pa nga mga provincial governors tikang sa bugos nga nasod. Ginpresentar ni Governor Shari Antan ang Samar sa nasabing aktibidad nga nagtutuyo mapakusog ang liderato sa mga probinsya sa pagatubang sa climate nga disaster challenges. Durante sa session, nagbahin ang mga gobernador sa era resilience visions, mga kakurian ngan mga estratehiya para makahimo sa mas talwas, marig-on ngan sustainable nga mga komunidad. Para sa Samar, ang kadasig, diri lang nakapokus sa disaster preparedness, kundi pati sa paghatag kusog sa mga komunidad, pagpanalipod sa panginabuhi, ngan pagsiguro sa sustainable development para sa masunod nga henerasyon. Pinaagi sa partisipasyon sa Samar sa executive session, ginpapakita sa probinsya ang padayon nga commitment sini nga mag-andam, magplano, ngan magpatuman sa mga programa para sa mas madasig nga katawhan ngan komunidad. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakuy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Kauna-unahang Digital Freelancers Forum ginanap sa lungsod ng Pislig o ng lungsod ng Bislig, Surigao del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Gipangunahan sa kagamanang lokal sa dakbayan sa Bislig, Surigao del Sur, kabag ang Department of Information and Communications Technology o DICT Caraga ang malampusong pagpaygayon sa 11 Bislig Digital Freelancers Forum 2026. Gipaygayon kini dito sa Bislig Convention Center sa Barangay Santa Cruz, sakop sa mga syudad. Among kalihukan nagtigom sa mga online freelancers, mga aspiring digital professionals o mga miyembro sa local digital workforce aron magkonektar, magkaton o masayod sa mga oportunidad sa nagkadakong digital economy. Naglangkob ang mga forum sa mga diskusyon bahin sa digital skills, freelancing o mga online career opportunities nga naghatag sa mga partisipante og mahinungdanong kahibalo o higayon nga makakonektar sa uban o networking opportunities. Pinaagi sa mga inisyatibang sama niini, ang kagamhanang lokal nagpalig-on pag-usab sa ilang tinguha nga mahatagan og gahom ang lokal nga mga talento sa digital, ipasiugda ang manuntarong panginabuhi og i-promote ang syudad isip usa ka competitive og technology-driven nga komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Jolo. Mayor ng Haji Panglima Tahil, inilarawang malaking tulong sa Sulu ang bawat bayan makikinabang program. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram. Hambuo kay Muhammad Mustafa S. Burhane, Mayul sin Island Municipality sin Haji Panglima Tahil, ang putag siya Mayul halupa sugin himagdir launching sin bawat bayan makikinabang sinadlawis niya na paguhanan ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaya bagay hiniin kakuyahan niya pag-bisita sin President Ivan Beta, sina malaggu ina karahan, sina mga tatabangan para ayata sin lupa suga lambud na inha sakupan niya. Away tapos si Mayor, 5 barangay HPT in katukpalan habawaan sin program, doang gatos ngay po pondo. Halka ini ang gatos ngay po ina presidential scholar, banghain 5, at tiap-tiap barangay ina piun karakilan. Malagoy ni tabang habay tapa hiburahan, awla na mga kabataan namin maray na makatangbus sin pag-school nila. Labiring hayni, lamuday sabsiya si Baksi ha turnover sin mga pagkukus, apag bisita sin President pa headquarters sin Regional Mobile Force Battalion 9B. Dahil nga RP Halo, nalita sa Lipchulkiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkira mula sa Jolo. Puntahan naman natin ang Iligan.
177 riders mula sa iba't ibang probinsya sumabak sa Mindanao-wide Motocross Challenge ng Lanao del Norte. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Miabot sa 177 ka mga rider gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ang mitambong sa Mindanao-wide Motocross Challenge nga gipahigayon sa MCC Racetrack ni adtong June 27 to 28 karong tuiga 2026. Isip kabahin sa kasaulugan sa ika-67 nga araw ng Lanao del Norte. Ang maong kalihukan nagiusa sa mga lumba gikan sa 6 years old paubos nga kategorya hangtod sa mga veteranong rider nga mo'y usa sa pinakadakong kalihukan sa motocross sa lalawigan. Naglumba ang mga partisipante sa nagkadaiyang klase sa kompetisyon ding mitambong ang mga rider nga adunay laing-laing pangidaron o kasinatian. Gipakita usab niini ang pagdayon nga abilidad sa Lanao del Norte sa pag-host sa dakong motocross events. Sa iyang mensahe ngadto sa mga rider o bisita, gipasiugda ni Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro ang tumong sa probinsya nga mas mapalikon pa ang Lanao del Norte isip sa una sa pinakadako og nindot nga destinasyon sa motocross sa nasod. Matud pa sa gobernador, naglaom sila nga magpamatud-an pag-usab sa tibok nasod nga ang Lanao del Norte dili lamang yuta puno sa katahom og kadagaya, kundili mohimo usab nga maila isip motocross capital of the Philippines. Nagpasalamat usab si Gobernador Dimapura sa padayon nga suporta sa mga rider o giaghat silang magpadayon sa ilang mga sugyot aron mas mapalambo pa ang umaabot nga mga lumba sa MCC Racetrack. Matud pa niya, dili mahimo ang maong kalihukan kung walay suporta sa mga rider. Og isip mga host, andam ang Kapitolyo sa probinsya sa pagtuman sa mga kausaban nga makatabang arong muhimong mas malinaw ug mas maayong kasinatian ng motocross racing sa Mindanao Civic Center. Ang dako nga pagtambong sa mga rider gikan sa tulo kadakong isla sa nasod nagpakita sa nagkadako nga pag-ila sa maong kompetisyon o nagpaligon sa papel sa Lanao del Norte isip usa sa angay na venue alang sa regional o nasyonal nga mga lumba sa motocross. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Sa puntong ito ay ating bibigyang muna ng daan ang Malacanang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Narito na po ang naturang pulong balitaan. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Palace Press Officer Undersecretary Claire. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Nakakadurog puso. Iyan ang naramdaman ni Pangulong Marcos Jr. sa pangyayari sa Tacloban kung saan may mga kabataan na nagbuwis ng buhay para masagip ang ibang kamag-aral. Mga kabataan ang nabibiktima at mga kabataan din ang nambiktima. Walang katumbas ang buhay ng isang tao. Pinapahalagahan ng Pangulo ang bawat buhay ng ating mga kababayan. Hindi man maibabalik ang buhay na nawala, hatid ng Pangulo ang lubos na pakikiramay at mahigit 1 million pesos na tulong pinansyal ang ipinaaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng mga nasawi at nasugatang estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Ayon sa tanggapan ng Pangulo, makakatanggap ng tig 150,000 pesos ang pamilya ng 3 nasawing estudyante at tig 50,000 pesos naman para sa 18 estudyanteng sugatan sa pamamaril.
Iba pa ito sa naunang tulong na ipinabot ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Department of Social Welfare and Development, sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian at ng Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sonny Angara. Maliban sa mga ito ay pinalakas na rin ng DepEd ang mga safety policies sa mga paaralan, kasama ang paglalagay ng metal detectors, mga CCTV cameras at mga pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga magulang at barangay. Nadinig rin ng Pangulo ang hiling ng mga magulang ng mga kabataang nasawi na huwag lang sa DSWD manatili ang mga namaril na menor de edad. Nais nating ipaliwanag na ang pagdala sa pangangalaga ng DSWD ang mga menor de edad na nakagawa ng krimen ay sa DSWD facilities dadalhin para sa kanilang reformation at rehabilitation at hindi sa regular na kulungan para sa mga adult. Ang intervention na ito ang pinapatupad ng batas para sa mga children in conflict with the law. Pero sisiguruhin ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na makakamit ninyo ang hustisya. Tacloban, may mga buhay na nawala at madami ang nasaktan sa isang nakagigimbal na insidente na pamamaril sa loob ng paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan, maprotektahan laban sa kapabayaan, maprotektahan laban sa panganib, at maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Kaya naman, inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Kontrobersyal na larong Gorbox, tinanggal na sa ilang gaming platforms. Una nang nagsabi ang Pangulo na tutor siya sa mga marahas na gaming apps, lalo na sa mga murang edad ng mga kabataan. Kahapon ay inanunsyo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na wala na ang nasabing laro sa Google Play Store at Steam matapos ang masusing pakikipag-ugnayan ng gobyerno. Sa tulong ng restriction, hindi na maaaring i-download at laruin ang Gorbox sa Pilipinas kahit ang mga users na nakapag-download nito bago maging epektibo ang restriction ay hindi na rin maa-access ang laro. Ikinalugod naman ng DICT ang mabilis na aksyon ng Google at Steam na makipagtulungan sa pamahalaan upang isulong ang mas ligtas na online environment para sa mga kabataan. Matatandaan na noong June 23 ay inanunsyo ng CICC ang temporary ban ng Gorbox matapos mapag-alaman sa investigasyon ng mga otoridad na isang masugid na manlalaro ng nasabing online game ang isa sa mga suspect sa naganap na school shooting sa Tacloban. Abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw upang masiguro ang kapakanan ng taumbayan at mapanatili ang kapakanan at kaayusan ng bansa. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang 79th founding anniversary ng Philippine Air Force sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang lahat ng kasapi ng PAF na ipagpatuloy ang pagiging profesional, disiplinado at tapat sa kanilang tungkulin na pagtatanggol sa sambayanan at sa demokratikong institusyon ng bansa. Pinarangalan ng Pangulo ang mga natatanging miyembro ng PAF at kinikilala ang malaking sakripisyo at suporta ng kanilang mga pamilya. Kinikilala rin ng Pangulo ang mahalagang papel ng hukbong himpapawid sa pagtatanggol sa bansa, pagtulong sa panahon ng kalamidad, at pagsusulong ng kapayapaan at seguridad. Binigyang halaga ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa modernisasyon ng PAF sa pamamagitan ng pagbili ng bagong kagamitan, pagpapahusay ng pagsasanay at pag-aalaga sa kapakanan at kalusugan ng pangkaisipan ng ating airmen at airwomen.
Sa huli ay binigyan diin ng Pangulo na ang tunay na lakas ng PAF ay nakasalalay sa dedikasyon, integridad at tiwalang ibinibigay ng sambayanang Pilipino sa mga nagsisilbi dito habang sama-samang isinusulong ang isang ligtas, matatag at handang bagong Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, ano po ang reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na ang administrasyon ay tulog at lasing sa kapangyarihan at tila nawawala na po yung focus ng administration sa mga mahahalagang issue? Napanood po natin mismo, personal, ang nasabing pagsasalita at pagtatalumpati ni Senator Amy Marcos sa INC rally kagabi. At ito po ang komento ng PCO bilang kumakalaban at lumalaban sa fake news. Namutawi kay Senator Amy Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Sinabi natin na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung bilanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi po yata
updated si Senator Amy Marcos sa mga pangyayari, sa mga programa ng gobyerno. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangingisda natin? At ito pa po, June 12, 2026, PBBM Food Assistance Program reaches 703 Camiguin farmers, fisherfolk. So, hindi po ba mas nakakaawa ang mga taong nakikinig sa kanya? Dahil kung hindi magkakaroon ng pagsusuri ang mga nakikinig, ay talagang mananatili silang mangmang sa katotohanan. At meron pa po siyang nasabi patungkol sa nagkukunwaring hindi nakikita ang sambuntong na ebidensya ang dose-dose ng testigo. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. 2019, naging senadora si Senator Amy Marcos. 2020, uulitin natin. Umamin si dating Pangulong Duterte na marami siyang ghost projects. 2018, nagsabi si Congressman Andaya na maraming flood control projects na hindi maayos. Nasaan siya? Nagpa-imbestiga ba siya? So, ang nakalamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte, siya ay nanahimik? At ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot. Ma'am, follow up. May batayan ba o naniniwala po ba kayo na ito ay may bahid ng politika? Obviously, halatang halata. Alam naman natin kung sino ang kanyang ipinagtatanggol at sino ba ang nais niyang hindi na sana mailagay sa isang paglilitis. Follow-up question po, Ivy Reyes, Billionaire. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, you said so yourself that the senator's speech has grave impact against the government at NBI po yung in charge sa pag-hold accountable ng mga nagpapakalat ng fake news. But does Malacanang think it's high time for Senator Marcos to be held accountable for spreading disinformation? Hindi lang ito pagkakalat ng fake news. Paghahasik nga ng puot sa ating mga kababayan. At ano ba ang nais nilang mangyari? Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. For what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice Presidente. Hindi lang ito simpleng paninira. Hindi ito simpleng pagbibigay at pagkakalat ng fake news. Paghahasik ito ng puot. Hindi mag-uutos ang Pangulo na imbestigahan ng kanyang kapatid. Nasa authority yan. Nasa authority na yan kung kinakailangang imbestigahan si Senator Amy Marcos. Hindi po tayo mag-uutos. Obligasyon po nila mag-imbestiga. At may reaksyon po ba ang Pangulo? Narinig po ba niya yung sinabi ng kapatid niya? Hindi ko pa nakausap ang Pangulo patungkol dyan, but definitely alam niya to dahil updated naman ang Pangulo sa mga nangyayari sa kapaligiran. Kaya nga ang aking sinabi, ito ang komento ng PCO bilang lumalaban sa fake news. Next question po, Tuesday New, DZWB. Hi, Yusek. May mga kumakalat po sa social media na nagbababala sa posibleng paglusob di umano nung mga nagpoprotesta sa Campo Aguinaldo, Campo Crame, kahit dito daw sa Malacanang. Hindi po ba ito cause for alarm sa ating pamahalaan o ni Pangulong Marcos, lalo pa at paalis siya ngayon mamayang gabi? Ito po'y nakarating na. At kung ito man ay isang chismis, isang pananakot, hindi naman po ito isa sa baliwala lamang ng mga otoridad natin. Pero ang tanong, sino ba yung lulusob? Sino sa mga nagpoprotesta? Hindi naman po siguro. At ayokong paniwalaan, ayaw naming paniwalaan na ang miyembro ng INC, no? Hindi namin paniniwalaan na miyembro ng INC ang siyang gagawa nito.
Dahil sabi nga natin, ginagalang natin ang integridad, ang liderato ng INC. Hindi naman siguro ang purpose ng kanilang protesta ay mag-destabilize. Follow up lang po, ma'am. May direktiba po ba si Presidente hinggil sa bagay na ito sa ating mga otoridad? Sapagkat may iba rin pong grupo na nanghihikayat sa publiko na magsagawa ng sarili nilang mga protesta to the point na nagpapahiwatig ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Hindi po ba ito nakikitaan ng Malacanang ng akto ng sedisyon? Kaya nga po sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So, hindi to bago. So, handa naman po ang gobyerno para dyan. Salamat. Next question po, Maricel Halili, TV5. Good afternoon po, Yusek. Yusek, since the rally in EDSA is still ongoing, may we know what were the considerations of the President when he decided to push through with his visit to Canada? Naniniwala po kasi. Muli, naniniwala po ang Pangulo sa liderato ng INC na sila ay nagkaroon ng rally o sinasabing protesta para itaguyod ang transparency, accountability, at hindi po iyan isasabaliwala ng Pangulo dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Kaya nga po siya nagpapaimbestiga dahil kanya pong pinapaigting ang transparency at accountability. So kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan. Dahil iba pong usapin yan at ang kaso naman o ang reklamo na iniharap sa kanya ay hindi naman po hawak ng ehekutibo. Hawak po ito ng ombudsman. So the President does not see any reason to cancel his trip? Kasi matagal na rin po itong nakaschedule at kailangan din po niya magtrabaho. Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Hindi po magpapahinto ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho para sa taong bayan. Pero iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization. And ma'am, what are the gains that we expect to get from the visit of the President? Opo, hiningi ko na po ang mga highlights na mangyayari sa Canada mula sa DFA. At ito po ang maibibigay namin sa ngayon. Unang-una po, ang pagbisita po ng Pangulo sa Canada ay para mas paigtingin pa ang magandang relasyon sa bansang Canada. At nanatiling masigla at matatag ang samahan ng Pilipinas at ng Canada. May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts. Nakatakda rin ang dumalo ang Pangulo sa iba't ibang business meetings at private sector engagement, partikular sa pakikipagpulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT, and business process management, telecommunications, nuclear energy, and financial services. So, ito po ang mga maaaring maganap sa pagpunta ng Pangulo at pagbisita sa bansang Canada. Sorry, last na lang po. Sino po yung makakasama ni Presidente papunta dun sa Canada and who will be the caretakers? Bukas po namin ma-i-announce. Rather, siguro, maybe later. Later ko ibibigay sa inyo yung mga caretakers na mabibigyan ng kanilang mandato. Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
Good afternoon, ma'am. Ifa-follow up lang po namin if may decision na po kaya si President Marcos dun sa if he will retain or lift the 50 pesos price cap for imported rice po. Nakipag-ugnayan po tayo sa Department of Agriculture pagdating po dyan dahil nga malapit na po malift. No? Pero according to DA, the NPCC or National Price Coordinating Council ay nagrekomenda na po ng extension para sa price cap. Hanggang ngayon po ay inaaral pa po ito ng Pangulo para sa kanyang approval dahil tinitignan ang malapit na anihan sa September. Kaya kinukonsidera rin po ito ng Pangulo. At okay, go ahead. Sige. Sige po, ma'am. Go ahead, Sam. Okay na? Kayo po, ma'am. Okay na. Okay na ako. Yan lang po. Aside po dun po sa extension ng price cap, may other measures pa po bang kinukonsider yung Marcos administration to stabilize food prices this year amid dun sa expected na high inflation sa second half ng 2026? Actually, nung nagkaroon po ng pagbisita sa bansang Russia, mariin po na iniutos talaga po ng Pangulo sa ahensya, sa DA, na hindi po tayo dapat mawala ng supply ng fertilizers. Although, tumataas ang presyo nito because of the global oil crisis. Pero ang sabi po ng Pangulo ang utos ay hindi po dapat mawalan ng fertilizers para sa ating mga magsasaka. At sa kasalukuyan po, ang gobyerno po ay namimigay ng mga abono at pataba sa ating mga magsasaka dahil planting season na. So, mas mababa ang cost production nila, which will mean lower po ang cost ng palay once harvest season. So, matutuloy rin po ang paggawa ng mga post-harvest facilities and cold storages na makakapagpababa ng food waste natin. Last na lang, ma'am. I-clarify ko lang po. Na-mention po nila na pinag-aaralan pa po ni President yung possible extension ng price cap. Sa ngayon po, ano po yung status ko? Parang ongoing pa rin po bang magte-take effect yung 50 pesos price cap? Or temporarily lifted po muna siya until makapag-decide si Pangulo dun sa Hindi po natin na itanong ang magiging sitwasyon na ganyan, pero sa aking pagkakatingin ay hindi siguro hihintayin na matapos yung araw at magkakaroon naman ng desisyon ng Pangulo. Thank you. Thank you po, ma'am. Next question po, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, anong nakikitang win-win solution ng Malacanang para the soonest possible time bumalik na sa normal yung sitwasyon doon sa EDSA? Bago po kasi magkaroon ng win-win solution, ay dapat natin malaman ano ba talaga ang nais ng mga nagpoprotesta. Unang-una po, binanggit ko na kanina, ang gusto nila ay transparency, accountability. Hindi naman po ito bago sa Pangulo at sa administrasyon na ito. Ginagawa na ito bago pa po nangyari ang rally na to. Kung sabi ko nga, kung patungkol naman po kay Senator Marcoleta, kung nais po ba nilang hindi makasuhan, hindi po ako makakasagot. Kasi may ongoing po na pag-iimbestiga at mahirap i-compromise. Dahil kung i-compromise to ng ombudsman, mawawalan po ng kredibilidad ang ombudsman. So dapat lamang po natin hayaan ang proseso na umandar at hayaan po natin ang ebidensya ang magsabi kung dapat makasuhan o hindi. Hindi po, Yusek. Follow-up question po, Clay Pardilla, PTV. Yusek, good afternoon. The INC rally may extend po until July 3. What are the instructions of the President to the Philippine National Police and MMDA habang wala po siya? Sa ating pagkakaalam ay nabigyan na rin po sila ng permit pero may mga instructions na dapat silang sundin. Muli, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi kumikitil sa karapatan. Karapatang makapagsalita, karapatang magpahayag ng kanilang mga sentimiento, at karapatan na magpulong. Huwag lamang po silang lalagpas at huwag lamang po silang lalabag sa batas. At ang PNP po, ang pinapairal ay maximum tolerance. So huwag po sana nila ring i-provoke ang ating mga miyembro ng kapulisan. Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
Good afternoon po. Ma'am, marami lang po ang nagtataka na select Sino-sino ba nagtataka? marami po sa over social media makikita niyo po sa mga comments, 'di ba, na why Senator Marcoleta at ito po ang sinisigaw rin ng mga INC members na selective justice. At kamusta na po ang gumugulong bang kaso ni House Speaker Martin Romualdez na isa sa mga inaasahan nilang makasuhan? So, pag sinabi po ba natin selective justice, kasi sinasabi nila mas nauna pa si Senator Marcoleta, ibig po ba silang sabihin, okay lang na mahuli? Basta pwedeng makasuhan? O mas gusto nilang wag na makasuhan? Kung sino daw po ang dapat kasuhan na dapat managot ay dapat ngang managot. Pero po kasi remember si dating Representative Saldico po kasi unang binanggit ang pangalan ni dating House Speaker Romualdez. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa po siya nakakasuhan ng non-bailable na plunder. Okay, ganito po yan. Yung patungkol po kasi kay Senator Marcoleta, hindi naman po niya kasi makakaila na sa kanya po nanggaling lahat ang mga admissions. Yung pagtanggap niya ng 75 million pesos. Siya ang gumamit. Siya ang nakinabang, bigay ng 3 niyang mga kaibigan. At the time, wala pa pong campaign period ng kanyang tinanggap. At the time na tinanggap niya ito, siya ay congressman. Lahat ng ito po ay hindi naman galing sa pag-iimbestiga. Lahat ng ito ay galing sa sarili niyang pag-admit, pagpapatotoo. Kaya po siguro, hindi ko po gustong maging spokesperson ng ombudsman. Dahil meron naman po silang spokesperson. Pero ang makikita lamang dito ay hindi na kailangan pang lumalim ang pag-iimbestiga sa kaso ni Senator Marcoleta. Dahil nandyan na, nalatag na, siya mismo nagbigay ng mga ebidensya laban sa kanya. Hindi po tayo ang abogado ni Senator, or rather ni Speaker Romualdez. Pero kung sinasabi nilang nahuhuli, nadinig po natin mismo si Ombudsman na kinakailangan nilang pagtibayin ang ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. At kung sinasabi nila na nagsalita na si Saldico, bilang abogado, kahit magsalita ng ilang beses si Saldico, pero wala sa Pilipinas. Hindi niya pinatotohanan. Wala siyang affidavit. Hindi siya natatanong. Hindi po tatayo sa korte ang ganitong klaseng pagsasalita. Kahit po nga may affidavit, gusto ko po itong liwanagin sa lahat kahit may affidavit na ibigay ang isang tao bilang witness sa korte, pero yung tao na yan ay hindi sumipot on the day of the hearing, mananatili lamang pong hearsay ang kanyang affidavit dahil hindi po magkakaroon ng pagkakataon na siya ay matanong at ma-cross-examine. So ganyan po kahalaga ang affidavit and at the same time, yung presence ng tao para siya ay matanong. Yes po, speaking nga po, si Saldico, nasa na po siya at ano po ang latest na report sa inyo, sa Malacanang? Hindi ko pa po natanong. Pero may bibigay niyo po sa mga susunod na araw. Itatanong ko po sa kanila. Thank you po. Huling magtatanong po, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Nag-reach out na po ba yung INC directly sa Palace para iparating yung pinaglalaban po nila sa rally? And since may possibility nga po na ma-extend hanggang July 3 yung rally nila, which will result sa more inconvenience sa mga dumadaan sa EDSA and nearby areas, mananawagan ba tayo na itigil na nila itong rally na to? Sa ngayon po ay wala sa ating ipinapahatid na anumang impormasyon kung nag-reach out ang INC sa Pangulo para ipahatid ang kanilang mga saloobin. Sabi nga po natin, kung ang kanilang saloobin ay tungkol sa transparency and accountability, na dinig po yan ng Pangulo at hindi po yan magiging suliranin dahil ginagawa na po yan ng Pangulo. Kung meron pa po silang ibang hiling, di po natin alam, so ayoko pong mag-speculate on that. At kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, wag lamang silang lalabag sa batas at wag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you. Maraming salamat. Mga residente ng 2 barangay sa Agno, Pangasinan, ligtas ng makakatawid sa tulong ng bagong steel bridge. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpapagawa ng mga infrastructure projects sa bansa, maliit man o malaki. Tinutukan ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon ang tulay na nagkokonekta sa Barangay Bangan Oda at Barangay San Juan sa bayan ng Agno sa Pangasinan. Ganap nang napapakinabangan ang steel bridge sa loob lamang ng 45 araw na construction. Kung noon ay araw-araw na nagtitiis ang mga residente sa tagpi-tagping tulay na gawa sa kawayan, ngayon ay mas ligtas na silang makakatawid gamit ang bago at mas matibay na steel bridge. Ramdam naman po ng mga residente ang serbisyo ng tulay sa kanilang mga komunidad dahil mas stable na ito dahil sa mas matibay na konstruksyon at materyales. Mas malaya at ligtas nang makakatawid sa ilog ang mga residente, lalo na sa mga estudyanteng papasok sa eskwela. Pag may naningil dito, papakulong ko. Ganda, oh. Go-goodbye na kayo sa bridge, ha? Pag umulan ng malakas, bumagyo, sigurado, sirato. Mga bata dumadaan dito. Oo, lahat po, mga estudyanteng maliliit. Diyan po kami lahat dumadaan. Oh, matibay, oh. Matibay na, sir. Gano'ng kabilis ito ginawa? Isang buwan? 45 days. Kaya pa hanggang to, no? Di ba ikaw ang dumaan dito na may patay, di ba? Opo, sir. Nanay ko pa nga po yun, sir, yung namatay po noon na sinakay namin sa bangka. Konting magasakit lang, di ba? Pero yung magasakit ba na alam natin yung hirap na dinadaanan ng 2 barangay dito, dapat i-prioritize din natin. Maraming salamat po, sir. Mabilis dahil nilang- tinugunan niyo po Oo, syempre. ang aming kahilingan, sir. Salamat naman at natapos na ito. Maraming pakinabang, lalong-lalo na ng mga bata. Talagang sabi ni Pangulo, kailangan bilisan natin yung pagpapagawa niyan. Hindi lang naman yung mga malalaki ang infrastructure ang importante. Pati yung mga footbridge na ganito na ginagamit ng mga kababayan natin. Maraming salamat, sir. Yan po ang ibang mga proyekto ng Pangulo, kaya sana po sa mga nagsasabing natutulog ang gobyerno, kayo po ang gumising. Good news po para sa ating members ng Government Service Insurance System o GSIS. Mayroon pong nagbabalik. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ginawa ng mas pinalawak, mas pinadali, at mas pinalaki ang balik ginhawa 2 ng GSIS para sa mas marami pang miyembro at pensioners na mapapakinabangan. Sa ilalim ng programa, refund na katumbas na ng hanggang 6 months qualified loan amortizations, saklaw ang payments mula December 2025 hanggang May 2026. Maaari ring mag-avail kahit may arrears basta't hindi pa due and demandable ang inyong mga loans. Patunay lamang ang programang ito ng mas malaking ginhawa ang naghihintay sa bawat member ng Pag-ibig sa Balik Ginhawa 2. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang website ng GSIS at mag-apply sa nagamit ang GSIS Touch app. At laging tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi tutulog-tulog sa katotohanan. Gumising na po kayo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw, Bagong Pilipinas. At ating pong nasubaybayan ang Malacanang press briefing na pinangunahan ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social
social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.